Punta naman tayo sa isang mga paboritong destinasyon ng mga turista kapag gantong panahon, ang Baguio City. And Jenny Dongon of News 5 is reporting to us live from the summer capital. Jenny, gaano ba kalamig dyan? Kailangan bang with a friend o pwedeng wala nang with a friend? Yes, Lord, sa ngayon nga nasa 22 to 23 degrees Celsius yung weather dito sa Baguio City. Pwede namang solo, pwede namang pamilya. So, nakikita nyo sa likuran ko, may mga solo, may mga partner-partner, meron din namang pamilya yung pumupunta dito sa Baguio City. Hindi lamang yan sa weather, Lord, no? Kundi dito sa mga makikitang mga iba't ibang exhibit dahil nga ito long week itong celebration ng Panagbanga Festival dito sa Baguio City. So talagang may enjoy nyo hindi lang ang weather ng Baguio City kundi yung tradisyon ng Baguio at yung mga namumulaklak na mga bulaklak nga dito sa Baguio City. Kaya hindi lang pamilya yung umakyat dito sa Baguio City kundi mga lover na nag-advance Valentine's Day na nga dito sa City of Pines. Siksik, liglig at umaapaw, Jenny. May graduation ng PMA this weekend, may panagbanga nga. At naku, ang dami nakalistang mangyayari sa Baguio this week. Kaya good luck na lang sa accommodations. Kamusta ang traffic paakyat dyan, Jenny? At doon mismo sa loob, sa Session Road. Yes. Actually, yung kaninang umaga, nagsisimula nang magsidatingan yung mga turista dito sa Baguio City. Unahin natin yung accommodation, no? Baging tayo nga, nahirapan tayong maghanap ng hotel dahil nga yung mga turista talagang a week before na pumunta dito sa Baguio City, talagang nagpabook na sila ng mga hotel dahil nga ayon sa kanila, ayaw nilang pumunta dito sa Baguio City at dito pa maghahanap ng hotel dahil nga medyo matraffic na. Nahihirapan na rin yung mga sasakyan na makapasok dito sa Baguio City. Yun yung malaking problema. Pero kung wala naman po kayong mahanap ng mga malalaking hotel, meron naman mga transient hotel dito nga sa Baguio City. Yun nga lang, mag-ingat lang po tayo dahil yun yung panawagan ng Baguio LGU dahil meron nga nananamantala dito na sa pagdami ng mga bakasyonistang pumupunta dito sa Baguio City. At pagdating naman, Lord, sa Session Road, ay hindi lang panagbanga yung inaabangan dito, kundi nga yung Chinese New Year. Kaya sa February 11, ay sarado sa mga motorista itong kahabaan ng Session Road, maging doon sa February 18 nga ay sarado din ito sa mga motorista. So, yung mga turista natin dapat alam nila kung ano yung mga activities dito aside doon sa closure ng Session Road. Meron din tayong mga fluvial parade sa February 23 at 25 naman yung Grand Float Parade na kung saan nga makikita natin yung mga nagagandahang mga bulaklak at performances ng mga taga dito sa Baguio City. Lord. Cannon Road raw, balita ko, sarado. Dahil may mga nahulog na mga rocks. Tama ba, Jenny? So far, wala tayong natanggap na info na nagsara sila today dahil nakadaan pa naman tayo doon nung dumaan tayo the past few days dito sa Cannon Road. Kaya mamaya ay update natin yung ating mga kapatid. So far naman, maganda naman yung weather. So walang reason para maglumambot yung mga lupa doon sa bahagi yon ng Cannon Road. At last lang, Lord, ipakita natin itong Sige, tara. Lakad mo situation kami, dito. Sa Jenny. ngayon, Lord, mainit. At isa dito sa tara. Dito tayo ngayon sa Burnham Park kasi pakita natin yan, yung mga aside sa mga nagpi-picnic dito, Lord, no. Ayan, mga family nagpa-picnic, meron namang solo, meron din namang lover, ayan. Tapos, isa rin sa pinupuntahan and experience nila dito ay yung boat ride. Nasa 200 hanggang 300 pesos sa loob ng 30 minutes. Pwede kang i-enjoy yung lake dyan. At dito sa likuran namin, sa harapan ko, no, pakita natin Kuya Arvin. Ito yung mga product na ipinagmamalaki ng ating mga taga Baguio. Ayan yung pinupuntahan nila dito. So, aside sa magsa-sightseeing ka dito sa ganda ng Baguio City, abay pwede rin po kayong bumili ng kanilang mga produkto bilang tulong na rin sa ating mga nagtitinda dito nga sa Burnham Park ito. 24 hours na bukas yan, Lord. Bilang celebration din nila ng Panagbanga Festival. Alam ni Kuya Arvin, pag tumawid ka dyan, sa likod ng mga yan, yung tabi-tabi mga ukayan. Tama ba? Kabsat? Arvin? Yes, tabi-tabing ukayan. Pero Lord, pan yan 9 p.m. yan, 9 p.m. Yung sinasabi mo yung night market? Kasi sinasara yung road na yan, 9 p.m. Night market, yeah.
Tapos, ang ginawa nila, dito nila nalang nilatag yung mga ukay-ukay, dito nilatag sa may Burnham Park para isahang hilera na lang puntahan ng ating mga kapatid. At kung gutom naman, Lord, meron ding area dito sa Burnham Park na pwede nilang puntahan. So, all in na talaga yung pagpunta nyo dito sa Baguio City ngayong long weekend. Yun nga lang, no, paalala natin kung gusto nyong pumunta dito at wala pa kayo nabubook na hotel, abay medyo on your way papunta dito, mag-book na po kayo. Yung iba naman, Lord, nakausap natin dahil nahirapan nga silang mag-book ng hotel. Ang ginawa nila, one-day trip na lang. So far, kasi daw malapit lang naman sa Metro Manila, nasa 4 to 5 hours lang naman yung travel. Whole day ikot na lang sila dito sa Baguio City and then mamayang hapon or mamayang gabi after nilang mag-night market, uwi na rin sila dyan sa Metro Manila. May tanong ka ba kay Jenny? Actually, Jenny, isa lang, no? Kasi parang ang saya-saya nga dyan sa Baguio. Umpisa pa lang ng mga festivities. Ilan nga ba yung ine-expect na umakyat dyan? Roughly, gaano karaming tao ang pinaghandaan ng Baguio City? Actually, wala pa silang binibigay na numbers kasi nga mahaba to din halos isang buwan. Simula nung February 5 ay nag-grand opening sila and then tuloy-tuloy na yan hanggang sa March 3 kung saan nga magkakaroon ng grand float parade. Wala pang binibigay na number itong pamunuan ng Baguio LGU. Pero sinasabi naman nila kung marami yung pupunta dito, handa naman sila. Dahil hindi lang, bukod sa mga hotel accommodation, may mga transient naman na pwedeng puntahan dito sa Baguio City. At yung nga sinabi ko kanina, yung iba naman hindi magsistay dito. Talagang after nilang mapanood o maikot itong Baguio City, uuwi din naman sila sa kanilang mga tahanan. Ayan. So, to wrap lang, Jenny, ang payo mo sa mga aakyat, siguraduhin mo na may mga accommodations na book already. Ika nga, paboritong hirit lagi, magbaon ng maraming pasensya. Dahil pagdating mo sa bibig na ng papasok ng actual city proper, medyo mahaba-haba. At kung, Jenny, kung wala accommodations, pwede bang sabihin, magbaon nila sila ng mga tent? May pupwestohan Ay, pwede naman. Oo, yung iba nga ginagawa nila, kung wala naman silang malaking tent, pwede silang mag-park somewhere dito sa Baguio City. Tapos doon na sila matulog dahil nga hindi mo naman kailangan ng aircon, hindi mo na kailangan ng electric fan dito, Lord. Dahil nga malamig yung panahon, lalo na pagsapit ng gabi.